Luto na nga ho pala yung akin tinola na mayroong upo sa patola. Ganyan lang ho ang inyong gawin kung gusto nyong humigop ng masarap na sabaw. Magandang buhay mga katrops. Pagkatapos ng trabaho sa bukid ay masarap nga ho palang kumain ng gulay. Pagpunta nga ho pala ni Naidini sa bukid ay may dala nga ho pala siyang manok. Ay tamang tama ho, ay akin na lang ho siyang ititinola diyan sa upo saka nga ho pala sa patola. Itry nyo nga ho pala sa upo mga katrops yung ganyang pagbabalat. Kakaskasin nyo lang ho siya ng balat ng talim ng kutsilyo. Ali ang pagkakaskas nga ho pala na gagawin ninyo simula ho sa baba pataas. Pag nag-umpisa nga ho pala kayo sa taas pababa ay siguradong talasikan yung mga tubig ng upo sa inyo. Pumitas na nga din ho pala ako ng patola. Napakasarap po talaga pagka mga fresh yung gulay na akin niluluto. Ay napakatamis, mas patamis pa sa iyo. Ay biro lang Ay inyong itry nga din ho pala yung ganyang pagbabalat diyan sa patola mga katrops. Ipapasok nyo lang ho diyan sa patola yung kutsara sabay pa iikot-ikutin nyo. Mas mapapadali ho yung pagbabalat ninyo. Medyo malakas nga ho pala yung hangin din sa bukid. Napaka-fresh ho talaga ng hangin din. Medyo malalaki nga ho pala yung gayat ko diyan sa upo. Kasi tinola nga ho pala yung akin lulutuin. At diyan nga ho pala sa patola ay ganun din ho yung akin gagawin. Tapos kumuha na nga din ho pala ako diyan ng dahon ng malunggay. Ang nilalagay nga ho pala talaga namin ay dahon ho ng sili sa tinola. Dahil hindi nga ho pala papaya ang akin ginamit, ibang dahon na nga din ho pala yung gagamitin ko. Bali malunggay nga ho pala yung aking ilalagay diyan sa tinola. Sa malunggay nga ho pala, pag kinabukasan nyo nga ho pala hihimayin yan ay mas mabilis ho dahil kusa na ho siya natatanggal. Pero dahil bagong pitas ho iyan ay iisa-isahin ho natin yung mga dahon niyan. Kailangan ho talaga ay matyaga ka ho. Kapag hihimay ng dahon ng malunggay, para bandang huli ay hindi ka ho malungkot. Giging masaya ka habang buhay. Ay pero lang Nilagay ko na nga ho pala yung talyasing matanda pa sa akin. Tapos naglagay nga ho pala ako ng langis. Saka nagpirito na nga ho pala ako diyan or naggisa nga ho pala ako ng luya. Sinunod ko na nga ho pala diyan yung sibuyas. Saka nga ho pala yung bawang. Huwag nyo nga ho palang kalilimutan lagyan ng bawang para balang araw ay magiging akin ka. Ay pero lang Sinunod ko na nga ho pala diyan yung manok na dala ni inay. Igigisa po muna natin siya. Tas maya maya ho ay maglalagay ho ako diyan ng patis. Pero ilalagay ko po muna diyan yung patola saka nga ho pala yung upo. Mabilis din naman ho diyan dumambot yung manok. Kaya isasabay ko na nga ho pala diyan yung mga gulay. Tapos maglalagay na nga ho pala ako diyan ng patis. Ay napakasarap ho talaga ng sabaw pag pinagsama nyo diyan yung patola saka nga ho pala yung upo. At lalagyan ko na nga ho pala siya ng sabaw. Yan nga ho palang sabaw kaya ganyan ho ang kulay. Iyan nga ho pala yung pangalawang hugas ng bigas. Sa din ho iyan sa nagpapasarap sa sabaw. At maglalagay nga ho pala ako diyan ng paminta saka nga ho pala ng magic sarap. Naglagay nga din ho pala ako diyan ng Knorr cube. Chicken nga ho pala yun. At nung luto na nga ho pala yung manok saka yung mga gulay ay maglalagay na ho ako diyan ng dahon ng malunggay. Hindi po talaga makukumpleto yung ating tinola pag wala hong dahon. At ito na nga ho mga katrops ay luto na nga ho pala yung akin tinola na mayroong upo saka patola. Ganyan lang ho ang inyong gawin kung gusto nyong humigop ng masarap na sabaw. Sabaw pala ang ay ulam na. Bali nagawa nga lang ho pala ako ng sausawan diyan patis labo na mayroong sili para mas masarap po yung kain pag maanghang yung aking sausaw. Iyan ho mga katrops, kain ho tayo. Ang niluto ko nga ho pala din sa bukid at ang aking tanghalian ay tinolang manok na meron hong upot patola. At dahil may hinog na nga ho pala sa papaya ay sinabay ko na nga din ho pala din sa aking tanghalian. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Baka may follow mo na nga din ho pala ako sa akin Facebook page, Georgian TV. Love love!